pinasahi nga panimbahon as we face another year o duol na gid kayo, pila na lang ka oras sugat na kita sa bagong tuig. Ang atong kalibutan puno sa mga tradisyon kung saon mahimo gayud nga mabungahon ang atong kinabuhi sunod tuig. Mo nang uso karon hurot-hurot ni mga prutas kay mao gyud ang tinguha sa matag usa nga mahimong magmabungahon ang sunod nga tuig. Bisan pa sa atong mga nahibalaan, daghang gyud tradisyon og kini wala gyud magarantiya nga maayong tuig ang moabot. Ang ato gyung basihanan sa tanan kung unsay kahimtang sa sunod tuig, kung unsay giingon sa Ginoo, unsay gisulti sa Ginoo, mo nang atong basihan gyud kung mangita ta how to have a successful or a happy new year adto gid ta sa Bible. Adto kita sa iyang pulong unsay gisulti niya. Dili ang unsay gisulti sa atong mga katiguangan, sa atong mga forefathers, kundi unsay gisulti sa Ginoo. O ang iya yung pulong ang dako kaayo garantiya sa atong kinabuhi tungod kay siya man ang design gayud sa kinabuhi. Munang adto nato karon Biblia, unsay sikreto or the path no ang titulo sa atong message nini nga takna is the path to a prosperous new year. Unsa gyud ang sikreto nga maangkon ginato ang tinuod nga prosperity. Mahimo gyud magmabungahon ng atong tuig. Una, duha lamang kini ka punto. First, ang atong text nara gyud makita diha sa Psalm 1:1-3. Ingon diha, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers." Nini nga text Psalm 1:1-3 na diha ang duha ka butang nga importante kayo nga maangkon nato ang tinuod nga Happy New Year, bag-ong tuig. Una, ingon diha, separate from the world. Sa verse 1, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers." Ang una nga sekreto nga makaangkon tag tinuod nga bagong tuig, separate yourself from the world. No, ingon diha. Ang gipasabot dinhi sa Biblia nga he is not telling us to remove ourselves from the world. Wa na pasabot nga magtago-tago na lang tao, di na ta mo makighugoy-hugoy ngadto sa kalibutan. Kundili ang Biblia magyud nagsulti kanato nga we have to engage. Musulod man kita. We are in the world but not of it. But pasabot nga kita musulod man sa kalibutan pero mo-influensya. Separation nga gipasabot dinhi. Una, don't believe what the world believes. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Walking in the counsel of the wicked, it means believing what the world believes. Dili man ta mo separate ngadto sa atong personal nga relationship sa kalibutan, kundili unsay gituhuan sa kalibutan dili ta angay mo tuo, makig-uyon diha kanila. It means nga do not listen the advice of ungodly people. Karon mga panahon na ang mga daghan sa mga Kristiyanon nga maminaw sa mga ungodly nga mga advices. Dili gid na pwede sa kahimtang nga espirituhanon ang problema, spiritual problem. Dili gyud ang ngayan nga didto ta mo seek og advice sa dili Kristohanon, ungodly people. Sa kalibutan karong panahon na daghay mga advices sa ungodly people. Bisag sa mga ang una gid ani kining TV, media. Daghang diha makita nato ang mga advices nga mutuo sa ilahang principle. Labi na gayud kung ang tanaw kag salida nga ang producer dili Christian, mo influensya gyud kay minaw ka sa mga tao, nindot ang salida no, gwapo kay pagtulunan, pero ang nag-direct or ang nag-produce dili siya Christian. Unya mo ingon, labi na ka na mga salida bitaw nga Robin Hood, nagtudlo na nga pwede ra mangawat basta ang imong kinawat ihatag sa mga pobre. So ang bad na himong good. Mo na ang isa ka mga example nga diin ang ilahang belief, no? Ang belief sa kalibutan,
ang mga Christian dito na pud mutuo. Mingon na nga pwede ra man di ay. Okay ra kaayo nga bisag ikaw wicked. Pwede ka mahimong hero. Di ba daghan kay nga salida bisag dautan. Mo nang makita nimo karong panahon na nga paminaw gid ang mga tao ani, labi na mga Christian. Kay mura magnindot kaayo. Pero kung tanaw nimo sa Biblia, wala gid kini siya. Dili ni siya kabubuton sa Ginoo. Mo nang do not believe what the world believes. Kay ang kalibutan mutudlo gayud og kalibutanon pod ang ilang itudlo. Ikaduha, don't behave the way the world behaves. Ingon diha sa following line, or stand in the way of sinners. Standing in the way of sinners, meaning you are in their ways. You behave like them, behaving like them. Sa kalibutan, karong panahon na, murag ang mga tao behaving susama sa naa sa kalibutan. Mo nang ang mga Kristiyano karon makita nimo nga murag pwede sila sa duha nga kalibutan. Christian world napod sa kanang ungodly world, sa kalibutan nga mga buhat or behavior. Dili makita nato nga ingon gyud nga kung gusto ta mahimong mo separate from the world, it means do not behave the way the world behaves. It means ang atong walk o ang atong talk dili susama gayud sa kalibutan. Og bisag karong panahon na bisag kining dress code usahay we behave, no? Dress code, mga expression, no? Talk nga lami man gud istorya gingana. Unang sa madala punta dito. Madala punta sa expression sa kalibutan. Kay nindot man pod. In 1 John 2:15-16 ingon diha, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. Ngunang gitagan kita giya sa Biblia nga, do not behave susama sa kalibutan kay managlahi gyud ang iya sa kalibutan, the lust of the eyes, the pride of life, iya gina sa kalibutan. Muna kanang mga the way they talk, the way they walk, murag dominated by pride, by kining desire of the flesh, no? Desire sa lust nga diin iya gina sa kalibutan. Munang ang advice gyud sa Biblia, separate from the world, it means do not behave like them. Kinahanglan na dako gid nga diferensya. Naagyoy kanang gitawag nga line nga nag-divide ana. And we cannot live in two worlds. Dili gina pwede because kung duha ma-defeat gyud ang isa. Murag si Spider-Man nga gusto magkinabuhi sa duha ka kalibutan, dili gina pwede. Mao nang do not behave the way the world behaves. We separate by abstaining even all appearance of evil. All appearance of evil. Bisag murag-murag lang, no? Advice gani sa Bible sa 1 Thessalonians 5:22, abstain. Bisag dili pa gid klaro nga evil pero murag-murag lang, abstain man gani ingon sa Bible. Labi na ka kanang giingon gid sa Bible nga evil. Giingon gid sa Bible nga dili gina pwede. Manang ingani, no? Daghay mga ginabuhat sa kalibutan nga moingon, wa man na sa Bible, pero tan-aw ni murag dili gid maayo. Murag iya gid ka ngit-ngit nga mga buhat, then abstain. That is the way no we separate from the world. Separation, it means holiness, pagkabalaan. Mo nang una gayod nga gusto kita mahimong magbambungahon karong sunod tuig, separate yourself from the world. It means be holy, pagbalaan gayod. Kita holy, giseparate ta, no, from the world. Giseparate ta gikan sa kalibutan nga ang atong pagkinabuhi layo gyud no anang mga butanga. Sa atong pagkinabuhi labi na sa atong pag-search sa happiness. Ang tao mangita gayog source nga dili gusto nga ang Ginoo ang source sa ilang happiness. Mao nang ma-replace gyud no sa kalibutan. Kaya ang kalibutan nag-entice no nagatintal gyud sa tao nga didto mangitag happiness sa laing tao, sa possession, sa pleasure or ideology. Munang separated kita gikan sa kalibutan. And holiness also is not separated from but also separated to. Giseparate ta ngadto ra gyud sa Ginoo. Munang di kita pwede angayan nga magkinabuhi sa duha nga kalibutan tungod kay giseparate ka gikan diha para diri na ka. Separated to God, gilahi na ka alang sa Ginoo. And that is for His pleasure. Giseparate ka for His pleasure. Giseparate ka for His use, for His instrumento. Munang there is no other option to be holy. More gyud na ang option. Wala gyud duha ka kalibutan. You cannot live in two worlds. Holiness is happiness. Munay kamatuuran diha. Daghan tao nagtuo nga kung mahuli ka, kung maningkamot ka maghuli, mawala imong kalipay kay daghay bawal. And that is the principle of the devil. Sa kaaway na nga prinsipyo. Tungod kay ang holiness, kung
tanawon ginato. Ang holiness ma-measure sa imong love sa Ginoo. Kung love kay nimo ang Ginoo, kung love kay nimo bisag sa atong mga relationship no babae ug lalaki. Kung love nimong babae, you will hate the things nga dili niya gusto. Muna kung love na to ang Ginoo, you will hate sin. You will stay away from anything nga sinful. O di mahuli ka and you will be satisfied with God. Muna kung satisfied ka sa Ginoo, malipayon gyud ka o balaan gyud ka. Namunay kamaturan. Munang holiness is happiness. Kung love gyud nimo ang Ginoo, kay diha man ang basihan nga mahimo kang mulikay sa mga butang nga dili maayo tungod sa imong gugma sa iya. Ang Ginoo naghatag kanadto commandments, dili nagpasabot nga bugat no para i-burden ta. Mo nay pagtuo sa uban nga ang commandment burdensome. Ingon diha sa 1 John 5:3-5, dili man. No, his commandment is not burdensome. Dili design sa Ginoo nga gitagaan og command ang mga Israelites para pabugatan sila, kundili to guard their joy. Gwardiyahan ng ilahang kalipay. Kay si Satanas kuhaon gid niya atong kalipay. Munay tuyo ni Satanas og iyahang pulihan og temporary happiness. Muning kining kalibutan iyang gamiton as a means, pleasure sa kalibutan, kining mga kalingawan, kining relationship. Muni ang iyahang paon para kita ma-divert atong happiness ug dito na ta ma-focus na sa kalibutan. Remember that this is temporary. Ug ang iyang kawaton ng atong real joy. Diya sa John 15:11. Mao nang ang commandments is not to burden us but to safeguard our joy nga naa diha sa Ginoo. Mo nang malayo kita sa mga butang kalibutanon. Malayo ta sa mga butang nga diin makapahimulag ka nato sa atong kalipay sa Ginoo. Labi na kini mga entertainment, pleasures, work, no, makalayo ka nato sa Ginoo. Mo nang una gayod, kung kita gusto mahimong mabungahon ang atong tuig, first we must separate ourselves from the world. It means don't believe what the world believes and don't behave the way the world behaves. Ikaduha, lastly, saturate in the word. Kung gusto ta mahimong mabungahon ang atong kinabuhi, sunod tuig, saturate yourselves in the word of God. Sa sumpay atong gibasa ganiha, sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Saturate, daghan sa tuwa siguro nagluto gyud og mga kuan kanang mga lamian nga pagkaon. O ang usagid nga sekreto, imo sang i-marinate, isuk nimo sa tuyo, suka, bitsin nga sa padaya, ahos. Di ba perting lami agid pagkahuman pag pirito nimo or imong adubuhon kay nasuk naman siya. No? Meaning ang mga lamas ni sulod na sa didto sa unod nga imong gi-marinate. Og perting lami na pagluto. Mo na saturate in the word. Means soak yourselves. Musulod yun og mahimong masaturate yun ka. Muna kung saon na to, mahimot ang masaturate sa pulong sa Ginoo. The process, tanong na to ang proseso. Kung saan ang proseso, nga giingon diha, first, delighting, no? But his delight is in the law of the Lord. Delighting in the law of the Lord. Meaning, we find pleasure in the Bible. Kay daghan gyud nga ang pagbasa og Bible, kapoy, lisod, mag-study, lisod. Pero ang kamatuoran is, when you love the Lord, you talk with Him, what a delightful experience. Pagkanindot nga kasinatian nga may experiencehan nimo diha sa Ginoo, pinagi sa iyang mga pulong. Ngunang ang kalipay gayod no naa diha sa pagbasa sa iyang pulong. Dili ang kalipay sa atong kinabuhi nga, oy kumusta na ang dara nitaas na o nimubos. O kumusta ang atong kuan na promote ba ka sa imong trabaho? Diha ang delight. Kundi ang delight is in the law of the Lord. Mo nang ang sekreto primero, the process nga masaturate kita sa pulong sa Ginoo, delight, kalipay. Mo nang usa ka inventaryo sa atong kinabuhi karong nga panahon na as we end the year. Kumusta ang atong kalipay sa pagbasa sa iyang pulong? Nahimo na bang lisod kapoy or nitaas ang imong kalipay, no? Nitaas ang imong desire to read His Word, to study His Word, to know Him through His Word. Mo na nindot kayo nga usa nga proseso nga kita gyud masaturate sa iyang word kung naa ang kalipay. Kay kung nga ang kalipay, digid na mo dulot, digid na mo sulod sa atong kasing-kasing. Then another process is by meditating. Delight in the law of the Lord, and on His law He meditates day and night. Meditates, lalom-lalom kay ni nga kanang pag-experience sa pulong sa Ginoo. Kana bang nagago over ka sa iyahang pulong niya?
kinabalik-balik nimo unsay pasabot niini. Kana bang mabasa kag love letter sa imong hinigugma? Di ba ginabalik-balik nimo nya unsay pasabutan ni? Unsay pitinginduta gidani? Ana, mo na ang meditation. Nya mo form gina sa atong heart and our thoughts, kana nga thoughts mahimong prayer. Mo na meditation. Ang pulong sa Ginoo atong go over gyud, ginatutukan, ginahinuktukan unsay but pasabot, unsay application ani sa akong kinabuhi. Mo nindot kaayo nga pamaagi sa pagbasa sa Bible. Turning our thoughts into prayer. Meaning nitiglom gyud ang iyang pulong sa imo ug nasabtan nimo ug nahimo ginang na-apply sa imong spiritual life. Mo nang ang pag-study sa Bible is not academic. Mo nang ang uban mag-study sa Bible academic, dili devotional. It means kanang approach sa Bible nga intellectual, dili noon spiritual. Ang atong pag-study sa Bible is spiritual. Mo nang nayuban mag-studio sa Bible kay i-debate, nayuban mag-study sa Bible para mutaas ang iyang kaalam gyud sa Biblia. O dili na mao ang pamaagi. Nga gitawag nato nga meditation. Meditation is going over to the Word of God, turning the thoughts into prayer, ma-apply sa atong kinabuhi. Meditation, it means we are hunting. Og sa paghunt nato sa word sa Ginoo, muratag namusil ka og mga langgam or animals. Unya sa pag-adto nato sa lasang daghan tag makaplagan nga mga marvelous treasures. Mao nang ang pulong sa Ginoo kung mag-meditate gyud ta. Perting daghan ng treasure diha atong makaplagan. Mo nang meditate on it day and night, constant going over ngadto sa imong heart ug sa imong mind. And that is meditation. Og ang produkto niini, kung nagsunod ka sa proseso, ang produkto, first, the product is, muna ingon diya sa Psalm 1:3, He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. Muna ang produkto first is strength and stability. Pag saturate ka sa pulong sa Ginoo, nisunod ka sa process nga delighting and meditating, ang resulta na strength and stability. Ingon diha, mura ka gitanom by streams of water. Stability ang pasabot diha. Tungod kay kung naa ka sa kanang mga kahoy nga natanom sa adaplin sa naa sa tubig, dili pwede nga mabawra ang ilahang ugat, no? Kanilang roots. Dili pwede kay kung mabawra, mabukusog ang current sa tubig, mabanlas, no, maanod ang maong kahoy. Mo nang ligon kaayo, kay lalom kayo roots. Lalom siya nga nakaugat gid maayo sa yuta. Mo pud na sa atong pagkinabuhi nga kung kita nagabasa sa pulong sa Ginoo, kung ato gid nga meditate o kita nalipay niini, magagrow stronger kita, nagakusgan kita diya sa atong espiritu hanong kinabuhi. Unya kanunay naay spiritual depressment sa atong kinabuhi. Dili kini dali mapildi, kundili mo prosper. Dili siya dali matarog, kundili ligon siya kung moabot ang mga unos sa kinabuhi. Mao pud na kung i-apply nato sa atong kinabuhi nga kung kita saturated sa pulong sa Ginoo, dili gyud mo na idalig kaguba ang atong pagkinabuhi. Walay discouragement. Mo na ingon dili kita mapildi sa mga depressions, di kita mapildi sa mga persecutions kung saturated ka sa pulong. Tungod kay makahatag gid siya strength og stability. Og dili gid ka mahutdan, dili ka mo dry up kay basta na gani daplin sa suba ang kahoy, bisag mo abot ang hulaw, walay ulan-ulan, dili gid na siya malaya. Di gid na mawad-an og tubig kay naman siya daplin sa suba. Diha makita nato nga dili gid siya malaya ug di siya magguba ang iyang kinabuhi. Kung kita rooted, kung kita nakagamot, rooted, saturated by the word, kita nakagamot diha kinsa kang Ginoong Hesukristo. Ingon diha sa Colossians 2:6-7, we are rooted and built up in Him. It means kang Jesus Christ. Mano kung kita naagyod, saturated by the word, kita nakahook, naka-anchor kang Jesus Christ. Muna kung kita naka-anchor kang Jesus Christ, wag makapugong ka na to. Muna ang sunod nga produkto, why makapugong ka na to nga mo prosper. Mo tong ingon sa last, sa atong text ganiya, whatever he does, kato nagabinitit sa pulong sa Ginoo, dili gid sila malaya bisan pag moabot ang unos. They are planted like tree planted diha sa river.
Dili sila malaya kundili whatever he does prospers. Magbubungahon gid siya. Munang prosperity ang gimin diha nga sentro niya na nga text. Ang pulong nga prosper, it means to succeed in whatever you set out to do. Magmalampuson gid ka. Ang sentro ani nga prosperity dili material. Kanang material mo sunod na. Ang uban pang yung prosperity kwarta manggudayon. Pero dinhi makita nato ang prosperity nga magmatter sa Ginoo is ang spiritual prosperity. Kung mo progress ka spiritually, musunod raman ng mga material. Matthew 6:33, and all these things shall be added. No? Added raman na, musunod rana, mukuyog rana, dili ka magapas anang mga material prosperity, dili ka magukod anang material prosperity, kung dili musunod rana nimo kung ikaw nag-prosper spiritually. Kung kita nahimog yung mabungahon diya sa spiritual nga bahin. Na kita mabungahon diya sa atong kinaiya, sa atong papangalagad, ingon nato kanunay nga nag-prosper kita diha sa atong pagkinabuhi kang Ginoong Hesukristo. Muna kung kita planted gayod, saturated by the word, mo prosper gayod. O kung kita mo prosper gayod, ingon diha, nothing can stop us, no, or hinder us, or hinder the work of God through us. Walay makapugong gid sa imuha sa pagpamuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ikaw saturated sa pulong sa Ginoo. Munang nining mga panahon na mao gid ang atong tuyo ug atong tinguha nga mo prosper kita, masaturate kita sa iyang pulong. Tungod kay ang pulong sa Ginoo muusab gyud, muusab. Ingon diha Hebrews 4:12, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joint and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Daghan mga tao nga nagahimog resolution panahon sa New Year. Pero kutob ra gi January. Pag human sa January, may lang primero. Mo nang matingala ka nga kanong ma-failure man ang mga kasagaran nga resolutions. Nganong mapakyas man nga bisag unsa na tug saad na iban karong kuan di nagyug ko muhatag nagyug taas nga panahon sa pagbasa sa pulong, maghatag og taas nga panahon sa pamilya, pero may lang si Miro na dugay na wa na pod. Nganong ma-failure tungod kay kini self-imposed lamang, self-will, therefore it lacks power. Walay gahom. Mo nang dinhi kung ikaw saturated sa pulong sa Ginoo, mo na ang gahom nga mousab kanimo, mo na ang power to transform your life. Pinaagi gid sa pulong sa Ginoo. The word is living and active, no? Mudulot gayod, murag sword nga muusab gayod sa tao. 2 Timothy 3:16-17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Makausab. Siya ang maghatag gahom nga mahimong mausab yun ang tao. Muna kung maghimo tag resolution karong New Year, ato yung diha kita sa pulong sa Ginoo masaturate. Di ba mo'y muhatag ka na to gahom nga muusab sa atong mga kinabuhi. Dining taknaa, makita nato nga ang prosperity nga atong gitinguha, maangkon gayod nato, pinaagi nining mga butanga. Kung kita gayod, separated from the world and also saturated in the word. Ug makita nato kini nga kung kita saturated sa word. Last nga verse, Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. See? You will be prosperous. Kung ikaw gayod nag-meditate sa pulong sa Ginoo and careful to do, meditate, believe, and apply, or gihimo gid nimo, do everything written in it, mo nang sigurado gid ka nga you will have a prosperous New Year. You will have a prosperous 2022. Because nothing will be able to hinder you of what God can do in your life. Wa nay makapugong unsay buhaton sa Ginoo kung naagyod kini mga butanga sa atong kinabuhi. Kung kita gayod nagaseparate sa kalibutan, and also kita gayod saturated. Manang duha lang gyud ka ki how to have a successful New Year, be separated yourself from the world and be saturated in the word. Let us pray.